Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ilusyon lamang ang kapayapaan kung nananatili pa rin ang korupsyon sa ating bansa. Isa sa mga banat nitong si Congressman Raul Manuel sa kanyang privilege speech sa Kamara. Dito sa mga katagang ito, sinasaad na walang kwenta ang kapayapaan kung mayroon pang banta ng katiwalian dito sa Pilipinas. Anyway, panawagan namin sa mga nagsimula ng rally noong nakaraang Lunes, naway mamulat kayo sa katotohanan. Ang inyong ipinagtatanggol ngayon na ayaw ninyong matanggal sa pwesto ay grabe ang ginawang korupsyon sa bayan. Sana dito sa mga ipapakita namin na mga video, magising na kayo at hindi na magbulag-bulagan pa. Ito po ang mga kadahilanan kung bakit dapat nang matanggal sa pwesto itong si Sara. Baliktanaw po tayo sa nakaraan, unahin po natin itong tagpong na diskobre ng Kamara na inubos ni Sara Duterte ang 125 million na pera sa loob lang ng 11 days. Yes, Madam Speaker. Now, Madam Speaker, ayon sa JC Joint Circular, kinakailangang magbigay ang OVP ng kopya ng kanilang accomplishment report. Diba? Sa Pangulo ng Senado, sa Speaker of the House, bilang suporta ng kanilang liquidation report patungkol sa gastusing ito. Madam Speaker, nabigyan ba ang tatlong ito ng accomplishment report? Yes, Madam Speaker. Madam Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 million sa 19 na araw, 19 days lamang, na mukhang napakaiksing panahon, Madam Speaker. Maaari bang ikumpirma ng COA ang nangyaring ito? Madam Speaker, mula po sa SAOB, December 13 to December 31 ang nakalagay. So 19 days po yan. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Madam Speaker. Now, Madam Speaker, 11 days, ang hirap no, isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. So, Madam Speaker, medyo 11 days. Confirm ko lang, Madam Speaker, 11 days ang nakalagay. Yan mga kabunyog, na panood po natin ang tagpong ito na kung saan inamin noon ni Congresswoman Kimbo ang katotohanan na nadiscover niya galing sa COA na inubos ni Sara Duterte ang pera ng confidential funds na nagkakahalaga ng 125 million pesos sa loob lang ng 11 days. Yan po mga kabunyog, dito pa lang sa tagpong ito, malinaw ang matinding paggastos ni Sara. Hindi biro ang ubusin mo ang pera ng bayan sa loob lang ng 11 days. Mabuti kung naubos mo yung millions ng isang taon. Mas reasonable iyon. Pero sa loob lang ng 11 araw. Grabe ang kagarapalan naman noon. Anyway, fast forward sa taong 2024 nitong nakaraang taon lang. Nagsagawa ang Kongreso ng investigasyon laban dito sa paglustay ni Sara sa confidential funds ng kanyang opisina at dito maraming mga irregularidad silang nabisto at nalaman. Tulad ng mga mamahalin na pag-arkila ng mga safe house na halos umabot ng milyon kada araw. At meron din na nabigyan ng sohol at iba pa. Anyway, isa-isahin natin ang mga nasabing pagdinig.
Unahin natin itong maanomalyang pagbayad ng safe house gamit ang confidential funds ni Sara. Ipinasabpi na ng komite sa Kamara ang 6 na opisyal ng Office of the Vice President na no-show sa pagdinig kanina. Doon lumabas ang paggastos ng OVP ng 16 na milyong piso para sa pagrenta ng 34 na safe house sa loob ng 11 araw. Yes, Mel, sa pagpapatuloy nga ng pagdinig ng House Committee on Good Government ay binusisi ng mga mambabatas ang ukol doon sa mga nirentang safe houses ng Office of the Vice President na ginastusan ng milyong-milyong piso mula sa confidential funds. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government kanina, lumalabas na nagbayad ng Office of the Vice President ng 16 million pesos para sa paggamit ng 34 na safe houses sa loob ng 11 araw noong 2022. Ang kada safe house, binayaran mula 250,000 pesos, 500,000 pesos at may dalawang safe house na binayaran ng tig 1 milyong piso bilang renta para lamang sa 11 araw. Tinanong tungkol dito ang Commission on Audit. Para sa 11 days, yung 500,000 para sa isang safe house. Yes, Mr. Chair. Now, if I asked you, how much would that be per day para sa isang safe house? Mr. Chair, it would amount to 45,000 something. 45,454.55 per day. Ano po kayang klaseng safe house ito na 45,000 per day ang rental? Samantalang yung mga ibang magagandang lugar, mas mura pa kaysa rito sa 45,000. Could you give us an idea of that? Mr. Chair, we do not have information on the safe houses. Kinuha ng OVP ang pondo mula sa confidential funds ito, bahagi ng kontrobersyal na 125 million na pondo na ginastos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa loob lamang ng 11 araw. Acknowledgement receipts lamang ang isinumite ng OVP sa Commission on Audit bilang patunay kung paano ginamit ang pondo. Bali, magkano po lumalabas yung 1 million per day in 11 days? Magkano po ba yun sa 11 days, yung 1 million? Mr. Chair, 90,000. 90,000 a day? Yes, Mr. Chair. As compared po dun sa luxury resort with complete amenities. Much worse kung 4 days. Yung 1 million. 200. Magkano po lumalabas yun in 4 days? 250, Mr. 250,000 per day. Hindi po ba kayo nagtaka kung bakit ganun kamahal? Wala Hindi po kayo naman po nagtaka? kaming information kung gaano kalaki building po. Wala po kayong... Kung titingnan ang mga acknowledgement receipts, ilan dito walang nakalagay na pangalan ng tumanggap ng bayad. Merong hindi mabasa ang pangalan, meron ding hindi pirmado. Ayon sa kinatawan ng COA na si Attorney Gloria Camora, wala na silang ibang detalye tungkol sa mga safe houses na ito. Ang nakalagay lamang daw sa OVP Accomplishment Report, ang mga safe houses daw ay para sa ligtas na pagpapatupad ng OVP initiatives and confidence building. The COA relies only on the documentary evidence of payment. Mainly. Tama po. Yes, Mr. Chair. And yung documentary evidence of payment, whether it is a lie, a truth, reasonable or unreasonable, you do not care. That is what you're trying to tell us. It is, since it's just compliance, sir. Kaya nga. In other words, para bang ang sinasabi nyo sa akin, parang ministerial na lang yung trabaho nyo pala. Yan mga kabunyog, napanood po natin itong nakaraan pang pagdinig sa Kamara, na kung saan nadiskubre ang pinaggamitan daw ng pera ng confidential funds. Well, kung totoo ito, grabe naman ang pagkamahal ng isang safe house na iyan. Biruin mo 45,000 per day. Grabe naman. Ang tanong, totoo kaya ang mga nakalahad dito sa mga papeles na isinumiti ni Sara sa COA? Mayroon ba talagang ganitong kamahal na safe house? Kung totoo naman ito, grabe naman ang paggastos nila ng pera ng bayan
pwede naman makahanap ng murang safe house na hindi naman aabutin ng milyong-milyon. Talagang tama ang bansag sa'yo, Sara Lustay. Kung makalustay ka ng pera ng ating bayan, ubos kong ubos. Yan ba mga taga-INC ang pinagtatanggol ninyo? Yung pera ng mga mamamayan, nilustay lang yan ng walang pakundangan. Ang malala pa nito, baka pinalabas lang na gumasto sila ng ganun, pero ibinulsa na pala. Anyway, dumako naman tayo sa iba pang mga irregularidad na nadiscobre ng Kamara. About naman dito sa pag-credit ni Sara sa activity ng IFP para ma-justify ni Sara na ginamit nila ang confidential funds para dito. Pinalabas mo nung ginamitan noon ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte ang isang Youth Leadership Summit ng AFP. Yan ay matapos linawin ng Philippine Army na wala sila nakuhang pondo mula sa DepEd. Kinuwestiyon sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang ilang dokumentong ipinasa ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Tungkol ito sa pinaggamitan ng kanilang confidential funds noong 2023. Lumalabas kasi na ang dokumento na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit ay certification na hiningi lang sa Philippine Army. Partikular ang higit 15 million pesos na ginastos ng Armed Forces of the Philippines para sa Youth Leadership Summit o YLS. Kumbaga, tila nang hingi lang umano ng resibo sa ibang ahensya ang DepEd para ma-justify ang gastos sa kanilang confidential funds. Yan ang pinalutang ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro matapos linawin ng Philippine Army na sariling pondo ng AFP ang ginamit sa naturang aktibidad. For the 8 YLS that were conducted, you used the fund of the Philippine Army. For our participants, we use the Philippine Army. For the students, they use the local government unit funds, Mr. Chair. Ayon kay Luistro, malinaw na walang ginamit na pera ang Philippine Army mula sa DepEd. Ang problema pa, hindi raw alam ng mga opisyal ng Philippine Army na gagamitin ng DepEd ang kanilang certification sa ibang bagay. Were you aware that this will be used to justify the 15 million payment of rewards by the DepEd? We are not, ma'am. Can we hear from Colonel Panopio? Mr. Chairman, were you aware? We are not aware, Your Honor. You were not aware? Colonel Boransing. Thank you, Mr. Chair. We were not aware, Mr. Chair. Giit pa ng mga opisyal ng Army kung alam lang daw nila, hindi raw sila magbibigay ng certification sa DepEd. Dagdag naman ni Luistro, maging mahigpit din sana ang COA sa pagsusuri ng mga dokumentong ipinapasa sa kanila. While we tolerate all these irregularities, we are causing deprivation of the basic needs of the so many Filipino citizens. I hope that COA realize that. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong balita. Na kung saan nag-angkin sina Sara ng resibo sa IFP para lang may maipakita sa COA na ito ang kanilang ginastos at dito nila kinuha yung pera sa confidential funds para ay gastos daw sa activity ng IFP. Na malinaw sa balita, sinabi ng mga taga-IFP, hindi nila alam na ginamit pala ni Sara Duterte ang resibo nila at pinalabas na sina Duterte daw ang gumastos, which is hindi naman pala, para lang may ipakita sa COA na resibo. Inangkin ni Sara ang nasabing aktibidad. So kung hindi naman pala si Sara ang gumastos, saan dinala ni Sara ang pera? Nakinuha niya sa confidential funds. Binulsa niya ba? At ninakaw? Grabe ang pagkakurap. Yan ba ang dapat ipagtanggol? Magnanakaw sa pera ng ating bayan. Pera mo. Pera nating lahat. Nagaling sa ating tax. Tapos nanakawin niya lang. Hay naku. Sana magising na kayo. Kayong mga nagrally mga taga-INC. Magnanakaw yan sinusuportahan ninyo. Anyway ito pa, panoorin po natin itong panunuhol ni Sara sa kanyang staff para ipalusot lang ang pera galing sa confidential funds. Paragraph 4, between February 2023 to September 2023, I received a total of 9 envelopes labeled Hope. My current position in DepEd during that time. Ano po
Tama po ba? Concurrent position. Yes. Your Honor. So tama po ba itong sinabi ninyo? Yes, Okay. Mr. Ano po Chair. yung laman nitong siyam na envelope na to? It's 50,000 pesos. 50,000. So 50,000 times 9. So for 9 months, ilang buwan po kayong naging Hope? 9 months? May I explain that? Yes, please. I've been receiving that envelope, but I never opened it while I was at DepEd. Some of my friends, when I left, we saw that those envelopes still intact, not opened. So I actually didn't know how much money there was in each of the envelope. But how did you know na pera po ang When I laman? retired already, I was asking for an exit call so I could You were return asking for? for an exit call when I was leaving already DepEd because I wanted to return those envelopes, but I wasn't able to have that exit call. I wasn't able to return, but so I sought some advice and they just advised me to donate it to a non-government organization, which I did. And that's the only time that I opened those envelopes in front of the people that I was donating it. And it was 50,000 per envelope. So 50,000 times 9. It's 450 po. And 450. They issued me a receipt for that 450. Okay. Sino po nag-issue ng receipt? Yung the one who it's an The one it's na, an NGO that I okay. donated So yung the money. pinag-donate po ninyo. Yes, Do you sir. have that receipt? Yes, sir. Thank Yes, you. Your- Can we yes, have a Mr. copy Chair. of the receipt, Yes, ma'am? Mr. Chair. Thank you po. So, buwan-buwan po, nakakatanggap po kayo ng 50,000 at sinasabi po netong si Assistant Secretary Sunshine Fajarda. Sabi po ninyo sa kanya, itong envelope na to ay galing po from the Office of Vice President Sara Duterte o galing kay BP. So, ano po ba ang trabaho nito ni Assistant Secretary Sunshine Fajarda? She used to be the head executive assistant. Heya. And then, yes, and then she became an assistant secretary. Okay. At ang asawa po niya, sabi po ninyo dito, si Edward Fajarda, siya naman po ang Special Disbursement Officer. Tama po ba? Yes. Okay. So, ibig sabihin po, itong mag-asawa po, si Sunshine Fajarda at si Edward Fajarda ay very close po talaga sa Vice President. Tama po ba? Masasabi po ba ninyo na very close sila? I couldn't say that po. Pero the fact na si Sunshine Fajarda ay Heya, so siya po yung laging kasama. Tama po ba? If you're the Heya, you're usually the one who has trust and confidence from the Yes, president. trust and confidence. So, ang ano po ba yung mga trabaho kadalasan ng Heya? It's really doing the... Parang chief of staff din po yan eh. Tama po ba? So, pag dumating na si Heya at may sinabi pong instruction sa inyo, parang ang kausap na rin po ninyo yung boss. Tama po ba? Yes, So, Mr. okay. Chair. So, ito po bang... so, tuwing nagpupunta po siya sa inyo, sabi ninyo, 9 months, sunod-sunod, nagbibigay po siya ng envelope na may laman pong 50,000. Tuwing nagpupunta po siya sa inyo, sinasabi po niya, galing kay VP. Tama po ba? Kami po yung umaakyat sa Umaakyat kayo. Office of the Secretary. Saan po kayo umaakyat? Saang office po? Sa Office of the Secretary. Kasi that's where she holds office. Sa office ni Assistant Secretary Fajarda. Yes. Okay. Yes, Chair. By the way, ito po bang opisina po niya? Gaano po ito kalayo sa opisina ni BP Sara? The same Office. So, ibig sabihin, isang opisina lang po silang dalawa. Okay. Pero kasi normally po, yung USEC ang nagpapatawag ng ASEC eh. Tama po ba? Tama po ba? Kasi mas mataas po yung USEC kaysa sa ASEC eh. But this time, yung ASEC po ang nagpapatawag sa USEC. Tama po ba? Yes, Chair. Okay. So, yun po eh hindi naman normal kasi normally talaga ang boss ng ASEC yung USEC.
Tama po ba? Okay. So, the fact na kayo po ay pinatatawag ng ASEC, ibig sabihin po talaga, talagang very close. At talagang parang very close siya sa secretary. Tama po ba? Parang alter ego po siya. Okay. Yung, pakidescribe nyo nga yung opisina ng Office of the Vice President at saka ito pong opisina ni Assistant Secretary Sunshine Fajarda. Ano po ba yan? Isang, kunyari, halimbawa, ito po, isang opisina to. Meron lang po ba siya doong table o meron din siyang sariling opisina doon? May sarili siyang... May sariling opisina. So, para siyang chief of staff doon. Okay. Pero lahat yan under ng Office of the Secretary. Kasi normally po, ang mga may opisina lang po doon, USEC. Tama po ba? Ang mga USEC po, may kanya-kanyang opisina. Tama po ba? Sa baba po. Sa baba. Yung mga ASEC po, may mga opisina rin po ba? Yes, Saan yes, po? Sa baba rin? Naka-scattered kasi madami. Naka-scattered. So, ibig sabihin, on top dun sa opisina niya as ASEC, meron din siyang opisina sa loob ng opisina ng Secretary as HEA. No po, Chair. Wala. Yun lang yung office niya. Yun lang ang office niya. So, ibig sabihin kasama talaga... Kasama din niya yung USEC, yung Chief of Staff. Okay. Ang nag-office doon, Chief of Staff at saka yung ASEC. Doon sa loob ng opisina ng Secretary. Okay. Yes. So, yun lang po. Salamat po. Yes, with the indulgence of Congresswoman Luistro, the Chair would like to recognize Congressman J. Konghun. In connection lang po, ma'am, doon sa tanong ni Chair. Tanong ko lang po, ma'am, nung naramdaman niyo po na may nag-aabot po sa inyo ng sobre, buwan-buwan, ano po ang pakiramdam niyo? Bakit hindi niyo po binuksan? I must admit that I was uncomfortable with those envelopes, but parang ang hirap din kasi I'm not sure if others are receiving. Parang ang hirap din I didn't know if others are receiving. I cannot say. So ang ginawa ko na lang is I had this pouch that iniiwan ko lang sa office. Nilalagay ko lang doon yung mga binibigay sa akin na pera. Sa pakiramdam po ninyo, para po saan yun? Ang feeling ko is she has naman resources to give to I mean, she has probably personal resources that she can share to her people, and I'm not really, ayoko mag-speculate, but the only thing I could say is I wasn't comfortable with it. Hindi po ba kayo nagtataka? Kayo po yung head ng HOPE, ng procuring entity, tapos may natatanggap po kayo na buwan ng 50,000? As I mentioned, it is uncomfortable, and that's precisely the reason why I wasn't opening it at all. I was just putting it in one pouch. Ma'am, meron po akong isang tanong. Nakakatanggap po ba kayo ng envelope kay ASEC Fajarda? Yung totoo po, ma'am. Remember, you are under oath. Aside from your allowance, from your regular budget, nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from ASEC Fajarda? Yes, sir. Magkakano? Minimal amount lang po. Which is how much po? It's not even, Magkano po? It's 25,000. 25,000. How many times po? If you could recall. 9? Ilan? 9 times. 9 times. From what month up to what month? Let me guess. From February to September? I think so, sir. So, nung September po, tumigil na. Yes, Your Honor. Just like Yusek Mercado. Tama po ba? Yes, Your Honor. So, thank you po. You received an envelope 9 times. Am I right? Yes, Your Honor. Is that not
a form of pressure? Honestly, sir, the first time I met or I talked with... Have you ever asked, why are you being given an envelope? Yes, sir. I asked her. But What was the answer? it's just an allowance from the Vice President. Was that? It was just an allowance from the Vice President. Actually, I Is asked that allowance. is that liquidated, or is that recorded, or is just given to you? Because it's a bit different when you say allowance and it's just an envelope given to you. Am I right? Sir, the first time I received it, I honestly asked Shine, Ma'am, is it part of the confidential fund? Sabi niya, no. It was just an allowance from the Vice President. So, for me, honestly, I received it knowing that it was not part of the Who gave you confidential Who gave you the envelope? ASEC, Sunshine Fajarda. Who requested you to sign the accounting report? It was also ASEC Shine Fajarda. Therefore, if it was ASEC Fajarda who requested you, as you said, to sign, and she is also the one that gave you the envelopes, would you not think that it's a form of pressure on your part? Come on, but please tell us the truth here. Because look, I think you know what I mean, isn't it? I do not think that you are going to receive envelopes from the same person that requested you without you realizing the pressure of signing it. Ms. Catalan. Your Honor, at the first giving of the envelope, I honestly asked ASEC Shine if it is part of the confidential fund. Sabi niya, hindi, this is just an allowance from the Secretary. So I trusted her word for that. And without any thinking, it was really part of the confidential fund, honestly on my part. So I received it honestly on my part without any, it was part of the confidential fund. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang mga patotoo ng mga dating nakatrabaho ni Sara sa tanggapan ng DepEd na kung saan isa-isa silang sinuhulan for what. Para maging sunod-sunuran sila sa mga inuutos nitong si Sara, na kahit mali na, gagawin at gagawin pa rin nila. Anyway, dumako naman tayo sa isa pang maanomalyang na diskobre ng kamera. Sino ba naman ang hindi makakalimot sa isyong ito? Hinggil dito sa kung sino si Mary Grace Piatos. Sino ba siya? Siya lang naman, ang taong parating nakakatanggap ng pera galing sa confidential funds ni Sara. Ang tanong, totoong tao ba itong si Piatos? Alamin po natin dito sa balita. Sino si Mary Grace Piatos? Na intriga sa kanya ang ilang kongresista dahil bukod sa kakaiba ang kanyang pangalan, siya rin ang nakapirma sa resibo ng gastos sa confidential funds ng opisina ni VP Sara Duterte. Sa mahigit 150 na resibong isinumite ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa Commission on Audit para ipaliwanag kung paanong ginastos ang confidential funds noong 2022 at 2023, pinuna ni Antipolo Representative Romeo Acop ang kahina-hinalang pirma sa ilang dokumento, gaya ng acknowledgement receipt na ito na may petsang December 30, 2022. Ang pangalang nakapirma, Mary Grace Piatos. The name would read, tama po ba? Mary Grace Piatos? Piati? Ha? Piati? Ang pagkabasa ko, Piatos eh. Now, sa tingin mo, totoong tao yan? It could be a person. Duda si Congressman Acop sa pangalan na tila pinagsamang pangalan ng cafe at chicheria. Dahil dyan, gustong paimbestigahan ng kongresista kung sino ba si Mary Grace Piatos. If hindi po totoo, hindi natin malalaman kung saan talaga napunta yung pondo, yung confidential fund.
Naungkat ang tungkol dito sa pagdinig ng komite noong Martes na hindi dinaluhan ni VP Sara at iba pang opisyal ng OVP. Muling nag-issue ng subpoena ang komite para humarap sila. Sa kabila niyan, muling iginiit ng House Committee on Good Government and Public Accountability na wala silang ginagawang hakbang para ipa-impeach si VP Sara. Pero depende raw yan sa kalalabasan ng investigasyon. Kung hindi po nila maipapaliwanag ng maayos ito, definitely there will be a ground for impeachment. Kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang kahit anong record ang pinaghahanap ng Kamara na si Mary Grace Piatos kaugnay sa kinekwestiyong confidential funds ng Office of the Vice President. The name Woodreed, tama po ba? Mary Grace Piatos? Now, sa tingin mo, totoong tao yan? May sagot na ang Philippine Statistics Authority sa tanong na yan ang House Committee on Good Government kaugnay kay Mary Grace Piatos, ang isa sa mga nakapirma sa mga kinikwestyong acknowledgement receipts bilang pagtanggap ng pondo mula sa confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Sa pag-check ng PSA sa kanilang records, wala raw lumabas na birth, death at marriage certificate ng isang Mary Grace Piatos. Kung makapagbibigay daw ang komite ng karagdagang impormasyon tulad ng pangalan, lugar at petsa na may kaugnayan sa mga magulang nito ay pwede raw nila itong hanapin. Parang bogus yung acknowledgement receipt na lumalabas. Parang ganun ang nangyayari dyan. So siguro magiging next step namin is baka pati yung iba, papa-check na rin namin yung ibang mga names. Ang mga opisyal sa Office of the Vice President, led by no other than Sara Duterte, ay nag-imbento ng mga resibo para madepensahan yung hindi tamang paggamit ng confidential funds. Ngayon, meron na talagang konkretong patunay na hindi ginamit ng tama ang pera ng bayan. Ang sabi noon ng Vice Chairperson ng House Committee on Good Government na si Representative Jefferson Conghun, si Piatos ang may pinakamalaking natanggap na confidential funds, bagamat hindi nabanggit kung magkano ito sa kabuuan. Bukod daw sa Mary Grace Piatos, may iba pa silang kaduda-dudang acknowledgement receipt na piniimbestigahan nila sa National Bureau of Investigation ang mga pirma. Pero pwede bang gumamit ng hindi tunay na pangalan sa mga liquidation ng mga confidential funds? Kinukuha pa namin ng Commission on Audit pero kahit ang Kongreso, aminadong hindi ito malinaw. Sa ilalim ng Joint Circular No. 2015-01 sa pagitan ng COA at ang Department of Budget and Management tungkol sa liquidation ng mga confidential funds, ang mga dokumentong kailangang isumite ay liquidation report galing sa ahensya, certified na kopya ng cheque at binayarang disbursement voucher na aprobado ng head ng ahensya at accountant nito. Documentary evidence ng mga bayad at sertifikasyon ulit ng pinuno ng ahensya, kopya ng physical and financial plan at accomplishment report. Yan mga kabunyog, na panood po natin itong nakaraan pang balita. Ayon po sa balita, hindi totoong tao itong si Mary Grace Piatos na nakapirma at nag-claim di umano ng pera galing sa confidential funds. So kung walang Mary Grace Piatos na nabubuhay, so sino ang pumirma at nag-claim ng pera? Hindi kaya sinasara lang? At inimbento lang nila itong pangalan para lang may maipakita sa COA ng katunayan na may nag-claim talaga ng pera. Pero ang totoo talaga ay sina Sara Duterte lang naman ang kumuha at binulsa ang pera. Matinding ebidensya ito. Hindi pa ba sapat yan? Para i-impeach na talaga si Sara Duterte. Yan, sa lahat ng kumampi sa hindi pag-impeach kay Sara, kaya pa ba ninyong ipagtanggol ang magnanakaw na iyan? Kung tunay at malinis talaga ang kanyang hangarin, dapat ginastos niya ito ng tama at dapat nagbenepisyo talaga ang mga mamamayan. Ang kaso, puro kasinungalingan at gawa-gawang resibo ang nasaksihan natin. Para lang mapagtakpan niya ang kanyang pagnanakaw. Mag-isip-isip kayo mga supporter nitong si Sara, kaya yan ang dahilan kung bakit gustong naming i-impeach si Sara. Dahil sa milyong-milyong niyang ninakaw sa ating bayan. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.